Tagap ko na. Guys, mauna na ako sa inyo. Okay po sir, no problem po. Okay po sir, ingat po kayo sir. Okay po. Good morning, sir. Ay, Nag-coffee na po ba kayo? Tara po, mag-coffee po tayo sa baba. ay oo, makatapos ng Ah, kailangan. okay po. Alam mo, sir, nakaka-inspire yung mga ginagawa mo. O bakit naman? Ang dedicated mo po kasi sa mga ginagawa mo, and ang skillful mo po. Parang hindi po kayo napapagod. Para saan po ba kayo nagsusunod? Ay, alam mo kasi sir, bago ko narating tong katayuan ko ngayon, marami muna ako mga napagdaanan na hindi ko akalain na yun din yung magiging rason para umangat ako ngayon. Bata pa lang si John ay hilig na niya ang technology at online games. Siya ay maagang gumigising para lang makapaglaro. At nang siya ay makapag-aral mula elementarya hanggang kolehiyo, ay madalas na siyang kilalanin bilang achiever sa kanilang paaralan. Ma, pwede ba kita makausap? Ano ba yun dyan? Mabilis lang at may gagawin pa ako. Ganito kasi yun, ma. Ngayong graduate na ako, bala kong magtayo ng small business na magme-maintain at magre-repair ng computer. Tapos yung kikitain ko ron, yun yung i-invest ko rin sa gagawin ko system. Yan ka naman sa kaibangan mo eh. Kakanood mo na kung ano eh. Hindi sana, kung nagtrabaho ka, hindi sana may pera tayo. Di kita pinag-aaral para lang dyan. Diyan? Papasok. Iboy, long time na sir. Talaga di nakadalaw dito. Paano ako kasi? Ano pre? Nalala niyo sinabi ko nakaraan? Yung alin dun, pre? Bala ko na kasing simulan yung binabala kong system. Yung parang kaya mga pag-recognize ng mga bagay. Ano yung tatawag mo dun, pre? Ano pre? Basta yung vision tech. Uy, ayos yun, pre. Yung ano, di ba? Naalala ko rin yun eh. Yun yung sinabi mo nung high school tayo eh. Oo pre. Na gusto mong i-invent sa pagkapag-graduate na natin. Hmm. Ayos yun, boy. Maganda yun. Ano kasi yun? Kaya niyang makapag-recognize ng mga bagay na hindi nakikita ng mga visual impaired. Yung parang yun yung parang magiging ano nila, way nila. Tapos tutulong na mag-identify ng object. Oo. Ayos yun, boy. Kaya ako yun, boy. Maganda yun. Yun. Ay, salamat. Tapos din. Bukas na bukas. Naghahanap ako ng investors. Ano ba yun? Telephone, mobile phone, electronic device. Ayun! Excited na ako para bukas. Tapos ma-accomplish ni John ang kanyang invensyon, kaagad din siyang naghanap ng investor, subalit sa kasamang palad, walang may interes sa kanyang gawa. This system is called Vision Tech. Ang system na ito ay kakayang mag-recognize ng isang object. Ito ay use ko. Camera. Ito ay makakatulong sa mga taong hindi pansahan sa kanilang mga mata. Mr. Cortez, your idea is kind of interesting and unique na talaga siya. But our company is not willing to accept that your system kasi hindi kami willing mag-take ng risk lalo na yung system mo is hindi siya for all na for ano lang siya before yung program. I'm sorry for your effort but hindi namin kayang tanggapin yun. So, yun, Mr. Gaitan, sa sobrang hirap ng ginagawa, yung invention is something na sense. Siguro, look something interesting na invention na makakatulong lalo din sa bansa. Andiyan ka na pala. Sana may napala yung lakad mo. Kasi, problemado na ako para sa bayarin natin sa bahay. Baka nakakalimutan mo, yung ilaw at tubig natin hindi pa nababayaran. Ayun nga ako eh. Walang willing mag-invest sa system na ginagawa ko. Nangoblema na rin ako. Diyos ko dyan, hirap na ako. Di ka ba matuto sa mga pinagagawa mo ha? Masyado ka kasing pilingero. Akala mo siguro may magkaka-interest sa pinagagawa mo.
Wala ka talagang silbi. Ma, ginawa ko naman lahat ng makakaya ko, ma. Ang gusto ko lang naman yung tiwala mo. Simula na namaga si Papa, ganyan ka na. Boy, anong ginagawa mo dyan? Kamusta ka na? Okay ka lang? Okay yan, pre. May problema ba, boy? Oo. Ano yun? Nakakapagod. Yung system kasi na ginagawa ko, walang willing mag-invest. Yung ba yung system na sinasabi mo sa akin last time? Oo. Tapos pag uwi ko pa, ano matatanggap ko pa mama? Kusero mo. Ano mo, boy? Kung ako sa'yo, huwag kang panghinaan ng loob. Lahat ng bagay may dahilan. Siguro yung pag-reject nila sa system mo, may purpose yun, boy. Baka malay mo, next time may makakuha or makakilala sa'yo ng mas mataas na investor. So, ganun yung sa ano naman kay Aling Merlin. Hindi ka na ba nasanay sa nanay mo? Di ba ganun naman talaga yun? Lagi nga yung galit sa'yo eh. Yeah. Pero boy, bilib ako sa'yo, boy. Naniniwala ako na balang araw makakita ka rin ng investor. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagkasakit ang ina ni John at dahil dito, napilitan siyang ituon ng atensyon niya sa kanyang ina. Wala na nga tayong pera, magkakasakit pa ako. Ma, parang napapalis sa ata yung pagsalat ng mata mo. Ito, may pera ko dito galing sa service ko kanina. Papacheck up ka. Baka lumala ko yun. Diyos ko Lord, ano to? Malaman. Nak, ba't ko lalakad? Ayun ka lang ba? Ma, ano to ma? Loko ma. Bakit di mo lang sinabi sa akin? Ay, Jan, alam mo na pala. Ayoko lang naman mag-alala ka eh. Alam lang ako na lang pamilya ko dito. Kung wala sa mama. Nak, pasensya mo na ako sa nagawa kong kasalanan ha. Nagawa ko lang naman yun. Kasi sobrang pagod na ako sa mga paros na ginagawa sa buhay natin. Kung nandito lang sana ang tatay mo. Sa paglaon ng panahon, unti-unti nang lumabo ang paningin ng kanyang ina. At sa unang pagkakataon, huling nakita ni John ang kanyang invensyon at pinagamit niya ito sa kanyang ina. Ma, naalala mo po ba yung invention ko? Ah, yun bang system para sa visually impaired? Oo. So, di bali yung ginagawa ko na yung system mo. Kaya niya mag-recognize ng mga bagay. Tapos, kapag na-recognize niya, magsasabi na lang siya ng voicemail. Tapos, kunyari, itong bilo-bilo, sasabihin niya lang na food. Ay, alam mo na mabili ng gamot kay Jan. Paano to? Ay, ito. Electronic device. Telephone. Ayun, nakita ko din. Laki tulong talaga ng invention ng anak ko. Nak, kalimutan mapabili ng gamot. Hindi alam, hindi dito yung vision tech na ginagawa mo para sa akin. Okay lang po ba? Gusto ko kasi ipasok yung story natin. Ay, oo na, pwede yun. Para malaman din ng iba kung gaano kahalaga para sa aming mga visually impaired. Yung invention na nagawa mo para sa amin. Dahil sa pagsusumikap ni John, may isang oportunidad na bigla niyang natanggap at ito rin ang nagpabago sa kanyang buhay. Yes, I am free on Sunday at around 12 p.m. Yes, thank you. Sir Cortez, good evening. Thank you for your presence today. Here's the contract that we promised to you. I can't believe this. Well, it's your opportunity. Do you like it or not? Of course, sir. Like, thank you, Mr. Vivago. Welcome. Well, you deserve it. Sa mga pagsubok na nararanasan ko, may isang bagay ako natutunan. Sa buhay, kapag hindi ka sumuko, matutupad mo ang mga pangarap mo. Hindi hadlang kung walang naniniwala sa iyo. Hanggat alam mo ang ginagawa mo, tumuloy ka lang sa daan na tinatahak mo.